guys, good afternoon and welcome. Ayan. So, binabati ko nga pala ang aming mga nanonood dito sa ating podcast. So, this is our very first podcast dito sa MLC Tattoo Supplies. Ayan. Sana, no? MLC. Yahoo! May special guest kami rito. Tingnan mo, magdungaw ka dito, Day. May chicks kaming kasama ngayon lang. Ito pumunta dito. Ayan, guys. So, may mga i-discuss kami ngayon na talaga namang diba? Makakarelate kayo, Day! Makakarelate talaga kayo. Sinasabi ko sa inyo. Ayan. Okay, game. Simulan na natin. Yeah. Kung tatanungin ka personally, ano ang tattoo para sa'yo? Art ba? Story? Self-expression? Or healing? Sagutin mo, babe. Bakit ako agad? Ikaw nandyan eh. Te, ano ba ang naunang letra sa MLC? Diba? M? For me, tattoo is art. Personally naman to, di ba? Yes. Oh. May reason? Oo, syempre. So, wala pa akong Wala akong reason. Tinanggap nyo ba, be? Hindi nyo tinanggap. Dapat doon lumalaki yung mata mo, hindi sabi. laki ang mga mata mo doon. Eh, pakita mong galit. Hindi nyo tinanggap. Personally, tattoo is art kasi nga wala pa naman akong tattoo. So, no reason para magkaroon ng storytelling yung mga tattoo na ipapalagay ko. Hindi rin siya self-expression kasi nalabas ko naman na yung totoong ako, na-express ko naman yung sarili ko. So, gusto ko lang magkaroon ng art sa katawan ko in the future. Just in case na magustuhan ko man magpatato. Oh, ikaw na. Oh. L. Yan tayo, no? It's an art, pero at the same time, para siyang self-expression. Ayan. So, syempre, karamihan sa mga client natin, yung ipapatato nila is yung gusto nila. Diba? Kung ano yung gusto nilang i-express. Diba? Parang for me kasi, art, fashion, story, self-expression, healing. Kung halimbawa ako yung magpapatato, self-expression in a way na idols ko. Teka lang. Ganyan ka ba talaga? Sino? Ha? Kasi sa PhD, no? Problema mo sa akin! Ayan, so ayan po, inano ka na kami ni ma'am ng tech wipe kasi daw namamasa. Tech wipe na pang malakadan. Ayan, moving forward, babasahin na ni Madam Lex ang question. May moment ba sa buhay mo na nagbago ang tingin mo sa tattoo? Okay. Sa akin, oo. Kasi nung Para bata-bata ka pa. Oo. Kasi di ba parang ang interpretation natin sa mga may tattoo, parang masasama, gano'n, criminal. Oh, stereotype. Oo, tama. Stereotype yung tawagin. Pero nung, naglaon-lao, parang nagbago rin yung perspective or yung paniniwala ko about sa tattoo. Kasi depende pa na talaga yun sa tao. Kasi lalo na yung tumaas din naman yung criminality dito sa Pinas. So parang di pala talaga nakadepende sa taong may tattoo. Depende mismo yun sa tao na hindi yun sa tattoo. Kasi yung tattoo is design or art. Hindi yun nade-define yung pagkatao ng isang tao. Yan. Oh, tama. At din isang masigabo palakpakan. May moment ba sa buhay ko na nagbago ang tingin ko sa tattoo? Oo. Kasi dati talaga, nung wala pa ako dito sa MLC, parang hindi talaga ako nakaka-appreciate. Although artist ako, pero iba kasi yung art na na-appreciate ko. At tulad ng mga drawing sa papel, yung mga na-drawing sa papel, basta yung hindi sa balat. Pero nung pumasok ako sa MLC Tattoo Supplies, doon ako nakakita ng mga magagandang gawa na talaga na mga nagpawaw sa akin. Yung parang minsan nga napaisip ako, what if maging tattoo artist na lang ako, B? Kasi B, nung hinawakan ko pa lang yung pin, yung tattoo pin, nanginginig na ako dahil kasi siya. Vibrate siya. Buha dito, oh. Ano naman ang sa isip mo? Sa isip niya. Nakakaloka ka. Paano mo hawakan? Iba kasi yung nakita ko kanina. No. May moment ba sa buhay mo na Ay. bago ang tingin mo sa tattoo? Nagbago nga. Sa akin din. Ayo, sorry. Magpapalik ka, babe. Sorry. Oo, kasi nga, nung lumalaki ako, akala ko kasi yung may mga tattoo, kriminal. Yung ganon. Ganon din yung tingin ko sa mga tattoo artists. Nakakita ko talaga sa loob ng rehas na nagtatattoo sila. Hindi, wala kasi silang libangan doon. Tapos, nung lumalaki na ako, wala, ganun pa rin yung tingin. Tapos, syempre, in religious belief,
ano siya, yung parang ang dumi niyang tingnan. Oo. Malaki Ganon. kasing epekto pagka may religious belief ka talaga. Oo. Lalo na yung mga cultural. Kasi, syempre, yung iba sa atin, sinasabi nga ng matatanda, di ba, binababoy mo na yung katawan mo. Tapos, nung napasok ako dito sa MLC, pagbanta ko dito, ano ito? Ballpen ba tong tinitinda nila dito? Bakit ang lalaki? Look. Kasi mo nga siya pen, di ba? Oo nga. Alam mo? Akala ko talaga fountain pen. Kasi Wow, fountain pen, Shal. Kasi parang di ako familiar sa mga gamit ng nagtatattoo. Tapos, nung napasok na ako dito, usually mga klase ko or friends ko, may tattoo na sila. Ako na lang namumungtanging wala pa. So, In the future, baka naman, kung may libre. Discount. Diba? At dahil na-mention mo na ang MLC Tattoo Supplies, ayan. So, saan-saan na nga mga branches ng MLC? Siyempre sa Monumento, Kabanatuan, and Cebu. Yan. So, okay. Move forward na tayo sa pangatlong tanong ni Miss Lex. Paano nag-evolve ang pananaw ng mga Pinoy sa tattoo mula noon na parang tabu hanggang ngayon na mainstream na? paano nga ba siya nag-evolve? Siyempre, before, di ba, lack naman tayo ng mga resources. So, before kasi, parang, ang tabu is being rebellious. Pag sinabi natin rebellious, unprofessional na tao, parang mga, basagulero, gano'n. Basagulero. Walang pangarap sa buhay. Yun yung mga tabu na sinasabi natin. Pag sinabi natin mainstream, yan na yung mga modern, ayun na yung art. Diyan na sabi na yung tattoo is not for gangster. Ayun na, diyan na rin sinabi na meron na tayong storya sa tattoo. Yung tattoo is para sa art, para sa self-expression natin, paano natin nakikita yung sarili natin, kung paano natin gusto ipakita sarili natin. So, ganun siya nag-evolve. Kasi yung taboo din is stereotyping yan. Kumbaga, sinauna na. Di ba nga lahat naman ng sinauna, nagkakaroon din tayo ng modernization. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng pagbabago. So, katulad lang din ng ibang bagay, yung tattoo kasi, nag-evolve siya or nagkakaroon din siya ng pagbabago. Depende yan sa nagiging paniniwala ng isang tao. Wow. Yeah. Ang kaya haba nun, B! Seryoso! Aray! Dahil nasabi na rin ni Ma'am M na it's about modernization. Siya, alam modernization. Ayan. So, kung mapapansin ko, dati, halos walang nagpapatato or wala masyadong nagpapatato or nakaka-appreciate ng tattoo. Bakit? Kasi nga, inisip nila permanent and kadalasan parang dumi sa balat, di ba? Para siyang, kumbaga hindi na siya mabubura. Forever na siya. Pero ngayon, marami na pong nagpapatato. Bakit? Hindi mo na typean na, hindi mo na gusto yung tattoo sa katawan. Meron na tayong mga clinics na nag-offer ng mga advance. Oo, yun talagang tattoo removal. 'Di ba? So, dati kasi wala. Kumbaga, nag-upgrade ng resources na meron tayo. Oo, kaya nag-worry din sila dati, syempre, nung unang panahon. Ayoko kasi parang, hindi na yan mabubura. 'Di ba? Oo. Siya lang ang mabubura sa akin. Kasi, Parang masasabi ko kasi, di ba, before nga, ang stereotypical ng mga tao regarding tattoo. Like, for example, involved, kapag sinabi mo talaga ang tattoo, involved na agad doon yung mga gang members, mga kriminal. Yakuza. Oh, yeah, Yakuza sa Yakuza. Japan. Tapos, which is, before rin naman kasi nakikita natin sila na sa may tattoo to, masamang tao to, nakapatay na to, gano'n. Pag before kasi, nung unang panahon, yung tattoo daw kasi, naniniwala yung mga sinaunang tao na, halimbawa, nakapatay ka. Parang may mark ka, ganon. Oo. Ganon. Parang mark siya as victory sa iba. Yung iba naman, parang ito na yung bilang ng napatay ko, nagwagi akong war. Parang ganon. Ganon siya. So parang, ano yun? Babe, ba't ka tumatawa? Seryoso siya. Topic. Tapos biglang maglalagay ng nakakatawa. Nakakatawa yung mukha mo. Paano pa yung mukha mo wala leeg? So, yun na. Kasi, parang before, hanggang sa parang timeline noon, parang ito, sinauna, mahalaga yung tattoo, hanggang sa sumunod na parang wala na siyang kwenta. Parang mark na lang siya as nakapatay ako. So, paano pala ako? Paano ako kailangan ko magpatato kasi patay na patay ako sa kanya?
Ano ang understanding ninyo sa batok? Hindi lang bilang tattoo, pero bilang cultural practice. Ayan. Eh, yung wala tayong ginagamit na machine. Ito yung illegal lang, tapos kapok. Sakit? Tama ba? Yung katulad kay Apo Wang Od. Oo, Ayan. So, naging traditional nga siya, di ba, before? So, before nga, nung sabi ko kanina, wala naman tayong sapat na resource kasi syempre, day by day, nag-e-evolve naman tayo. Oo, nag-i-innovate tayo. So, before, hindi naman ganun ka-innovated yung mga resources na meron tayo. So, yung batok is yun yung manual, katulad nung kay Apo Wang Od. Ang paniniwala ko kasi doon, hindi lang siya basta-basta ginagawa sa isang tao. Hindi tulad ngayon kasi, di ba, pag gusto mo magpatato, pwede ka magpatato, ganun. Before kasi, ang tinatatoan lang, katulad ng nabanggit kanina, is yung may rango, rituals, culturals, yan, mga traditions Guidance, nila. parang Oo. ganon. Ang pananaw ko dyan sa, pambabatok. Para sa akin, isa siyang napakahalagang, tawag dito, gawain ng mga ninuno natin. Ninuno? Dapat Alam mo na English ng ninon. Ano mo na? ancestor. So, at natutuwa ako na until now, may mga Hugas kami. kailangan ng gesture, B. Ayan, kailangan ng gesture. Natutuwa ako na makakita, lalo na sa mga tattoo convention, na may mga sumasali pa rin na Babatok. nagbabatok. Ano naman dead air? Napanood mo na ba yung Moana? Yung scene ng Moana doon, may ano siya, may scene na may nagbabatok. Wala lang, sakit. Kita ko yan, sakit. Tapos kada yung ilong mo. Bakit ka nakangiti kung masakit? Ano siya, parang ano siya. Ayun siya masaktan. Masaya lang. Dapat kung sinabi dapat kung sinabi mo masakit na tagato ka. Aray! Ang lamig. Ganon. Sige nga, kantayin mo nga ulit. Nilunda. Kulang ang biblahat. So, kailangan gano'n eh. Nilunda. Ang mga sinabi ko. Punta mo to. Hindi na masaya sa mukha. Ayun nga, parang ang galing lang din kasi kung hindi rin nakilala si Apo Wang Od, hindi rin naman may kilala yung pagbabato. Correct. Sa ano ngayon, nasa generation ngayon na. Ayun, ang importante lang rin na mayroong Apo Wang Od. Totoo. Like, Pero bagay yun. Bagay yun. Ang alin. Miss Lex, kaway ka naman. Hoy! Mali natin nagpagabasa natin ng tanong. Wait lang. Papuntahin ba? Ayan, dungaw. Ayan. Wow! Ganda. Diba? Alam niyo kung bakit wala siya dito? Kasi nga nandito ako. Hindi siya nagkasya. Wala ko si Sapa. Talaga ba? I'm not small, I'm just big boned. Ganon. Next question. The next question. Ano ang epekto ni Apo Wang Od sa modern tattoo culture ng Pilipinas at pati sa global? Para sa akin, dahil kay Apo Wang Od, yung tato, nakilala na hindi pang rebellious person. Oo. Pinakilala niya yung tato as art. Talaga yung totoong meaning ng art sa nakaraan. Kasi, di ba, isipin nyo, nakilala siya sa modern, pero yung way of tattooing niya is old. So, meaning, kahit nandito siya sa modern, pinapakilala niya pa rin kung ano yung totoong ibig sabihin o ano yung pinagmulan ng tattoo talaga. So, para sa akin, ang laking impact ni Apo Wang Od. Dati kasi ang tingin, di ba, sa tattoo, yan, rebellious nga, unprofessional. Pero tignan mo naman ngayon, binibisita pa tayo dito sa Pinas ng mga foreigner. Kasi nga, ang ganda ng pagpapakilala ni Apo Wang Od when it comes sa tattoo. Para sa akin, malaki yung naging ambag niya pagdating, lagi ako nagaganon. Kaya kapag nag-redes ng kamay, Mini-make sure ko na walang COVID-19 din. Kita kasi, Kasi yung katabi ko may COVID-19. boy. Ayan. Malaki ang ambag talaga ni Apo Wang Od pagdating sa tattoo industry. Kasi isa pa sa pagiging siya yung pinakamatandang nabubuhay
na mambabatok. Ayan. Eh, talaga naman na yung mga designs niya kasi malaki ang ibig sabihin, di ba? Hindi yung kung ano-anong design lang. Ang, kumbaga trip-trip nila, hindi naman ganon, di ba? To add, si Apo Wangod nga po pala yung official ambassadors ng MLC Tattoo Supply. Wow. Kung hindi rin makikilala si Apo Wangod, parang di rin malalaman ng ng mga tao na, meron pa palang nabubuhay na nagbabatok. Diba? Guys, meron kaming Oo nga pala. meron kaming tech product. So, hindi lang naman tech. Isayaw mo yan. Isayaw mo. Yan. Huwag ka pa doon ng ano. Ay, sorry. Meron kaming tech product. Kasi ka naman. Glide, wipes, stencil solution, ink solution, stencil remover. Very, very recommended by Lahat Apo po yun Wangod. is basic needs ng isang tattoo artist. Kung interested po kayo, pwede po kayo mag-message sa aming page na MLC Tattoo Supplies. Mas maganda pa ito. Mas maganda yan. Oh, okay. Kaysa sa baby wipe. Hindi ko kasi ito napapunod. Aray! Oh, hindi talaga siya napupunit, Day. Tuyo po ito. Dry and absorbent Oo, po. perfect. Perfect. Pawis mo. Perfect. Kahit nagalit ka doon sa client mo, Bing, magganyan-ganyan ka, hindi niya mapunit, di ba? True. Ganda talaga ng quality, Day. Tech wipes, Day. Ito na talaga ang bilhin mo, Day. Marami na 80 sheets. Oh, 80 sheets. 80 sheets! Ayun na, 80 sheets! Ayan, 80 sheets. Meron din po kami mga VIP cards. So, ano nga ba ang perks ng VIP card natin? Validity is until December 31, 2025. Iniisip ng iba ang bilis lang ma-expired. So, depende po yan. Pwede pong magbago yung time limit. Avail na kayo mga kap kasi only discounts po dito kay MLC. Grabe ako yung lagi nila meron tinatakot. VIP, sorry. Basta meron kang VIP card. Yan. Yo, Ang ganda ng VIP card, oh, parang ano talaga syala. O pang mamahalin, Bing. Ang ganda. Diba? Oo, parang maglalaro sa Squid Game. Ginagawa mo. Minamodel nga! parang di naman. Parang nababan tayo sa ginagawa mo. Ay, kala. Ay, sorry. Aray! Balik mo na to. Tinatap sa tubig. Next question tayo. Next question. Sa tingin ninyo, saan nagsimula ang practice ng tattooing at bakit naging parte ito ng tao mula noon hanggang ngayon? Actually, yung sagot natin, paikot-ikot lang. Oo nga. Kasi yung tattoo kasi ibig sabihin niya isa lang talaga yung pinagmulan. Yun nga. At saka yung mga lalaki before, ay si ate ko. Okay lang yan, go. So, yung mga tattoo nga kasi before, inaano yan, tawag dito, hindi basta-basta tinatato sa mga lalaki. Talaga? Oo. Dun, tinatato lang yun sa mga lalaki. Pagka may rank ka na, meron kang, ino-honor ka, kumbaga may achievement ka sa buhay. Doon. Pero tapos, sa mga kababaihan, yung tinatatuan, ayun, parang pampaganda nila. Alam niyo yun? Yun po ay belief ko lang naman. At saka yun lang yung knowledge na alam kong yun yung pinagmulat. So, Miss El, bukod sa ang ganda-ganda ng sagot, Ako wala pang tattoo maganda na. Parang tutol ka dun, Bia. So, sa tingin ko, ito lang sa palagay ko, hindi naman hindi naman ako perfect ha. Hindi ko rin alam, syempre. Hindi ako masyadong nag-research about sa tattoo. Oo. Lalong-lalo na dati dahil hindi naman siya part ng aking interest dati. Diba? So, hindi talaga ako sure kung saan nagmula. Pero natutuwa ako na makita na meron tayong nabubuhay pa rin na mga ninuno. At hindi lang yan si Apo Wangod, meron pa rin syempre na iba yan, diba? Pero hindi lang masyadong nakilala. Nakaka-amaze pa rin makita na meron tayong mga ninuno na talagang pinagpapatuloy pa rin at ipinapasa sa mga sumusunod na henerasyon. Pero syempre, bumili muna kayo ng mga products namin para may MLC PIB at syempre, meron kayong libreng pa-picture kay Ma'am Lex at sa akin. Di ba? Tutol, tutol, kontrabida. Well, bago ako pumasok dito na I did my research na. Di ba? Hindi na all. Oo, kasi curious ako eh. Bakit nga ba merong tattoo dito sa Pilipinas, gano'n? Pero, nung lumapag kasi yung mga
Spanish. Disclaimer po. Wala po sana magalit na mga Espanyol dyan. I mean, nung sinakop kasi tayo dito ng mga, Spanish for 333 years. What? I mean, di ba lumapag sila ng Cebu? Nung nakita daw nila yung mga, ayan, kagaya nila Lapu-Lapu, bakit ang daming tattoo? Diba? Bakit ka sa akin lang tingin ng tingin? Dapat ko itingin ka rin Nakikita ko na kasi mo membi. Ngayon. Gagandang ka lang sa akin eh. Oh my God! Mukha kasi Bowie. Babalik ako ang nickname nito sa shot joke. Talaga ba? Ayan nga, nung lumapag nga sila dito sa Cebu, Ano gamit nila? barko, bangkang. Barko. Ano ang tawag doon? Kala-kalang ganyan lang kasi naalala ko. Roar, the boat. Medyo na... Galyon ba yun? Ha? Galyon kasi kapag nangalakal. Pero yung barkong galyon na naalala ko. Parang manananggal yun. Pwede ka. Yun, going back. Tinawag nila yung mga taga-Visayas na pentados. Oo. Tapos nung dito naman banda sa Luzon area, doon nila nakita na gumagamit sila ng pambabato. Ganon. Fact check yun. Pero kasi may mga area pa na hindi naabot yung culture nila. Kasi nga nung dumating sila dito, talagang sinakop tayo. Actually, halos pinagbawal nila yung may tattoo eh. Kasi nga, di ba, Catholic, religious po yung mga Spanish. Pinagbawal nila yung may tattoo. So, parang, from the latter part na lang natin na natuklasan na may tattoo pala talaga sa Pilipinas. Kagaya nung, di ba, nasakop na nga tayo ng mga Espanyol. Kaya sinakop naman tayo ng mga Hapon. Which is parang norm na rin sa kanila na mayroong tattoo, lalo na yung mga Yakuza. Hanggang sa nung tumatagal na, syempre, naging democratic country na tayo. Naging malaya. Oo. Naging malaya na ulit tayo. So, parang nakikilala na ulit yung tattoo. Pero hindi po lahat ng may tattoo criminal, ha? May mga kilala po tayo dyan na may tattoo. Napakabuting tao. Tattoo doesn't define who you are. So, huwag kayong matakot magpatato. Disclaimer po, wala po akong pinipilit magpatato. Ano lang, marami nga dyan na disente yung pananamit, pero balag pa. Oo. Diba? Ang dami niyan. Ito po namin dito po sa MLC Tattoo Supplies, hindi lang po product ang in-offer namin. Meron po kaming tattoo, piercing, yan. May studio po kami kung gusto niyo pong magpagawa ng tattoo. Ang magpa-piercing, meron po kami yan. Kung gusto niyo naman po maging beginner, maging tattoo artist, isa po kayo sa determinado, maging tattoo artist, meron po kami mga product na legit and quality na ma-offer sa inyo. Saan ba mga branches natin, Miss Ed? Ang MLC Tattoo Supplies ay matatagpuan sa Monumento, Cabanatuan at Cebu. Meron kaming studio dito kung saan pwede kayong magpa-tattoo session, and magpa-piercing. Pag broken ka, magpatato ka dito, Day. Hindi lang tato ang makukuha mo kung hindi moral support, emotional support. Yung tipong naiiyak ka habang nagpapatato ka, nagaganyan ka namin. Okay lang yan. Okay lang yan. Kung meron nga, ayan. Speaking of, kung gusto niyo pong ma-assist by Miss Lextan, pwede po kayong mag-walk-in sa Caloocan branch. Siya po ang ating front staff. Siya po Grabe yung naman yan. magbibigay ng pangangailangan niyo sa practice of all! Diba? Pero kung hassle naman, meron tayong Shopee. Oo, sa Lazada. TikTok shop. May TikTok. Kung gusto niyo man akong mag-assist sa inyo. Oo, nandito rin naman ang ating mascot. May aliw. Wow! Pag si Ma'am Lex Muse, ha? Pag ako mascot. Galing mo ah. Naglalakad pa lang yan, nagbabounce na yan. Agabol na agad eh, no? Mga kap, may mga nagtatanong rin po pala kung meron pa kami sa Alabang branch. Wala na po tayong Alabang branch. Lahat po ng mga tagang Muntinlupa, Cavite, Laguna na malapit po dun sa Alabang, pwede po kayong mag-direct order dito sa Caloocan branch, MLC Tattoo Supplies page. Ako po yung mag-a-assist sa inyo, si Miss M. So, pwede po yan Lala Move or LBC. Kung hindi nyo naman po siya kailangan on that day or hindi naman po siya rush order, meron po tayo Shopee, Lazada, and TikTok. Wow, taray. Gigigil ako Para sa'yo, naman po sa mga mahilig mag-food trip. Saan yan? Tingnan mo, busog na busog. Saan yan? Babalatan ko yan. Paparis Food House. Malapit lang sa SM Hypermarket dito sa Caloocan. Sa harap ng... Uy, masarap daw ang mga pagkain doon. Favorite ko doon, sisig, B. Sisig. Tapos, ano ba yun? Ano paborito mo? Tapsilog. Tapsilog. Anli Java rice. Masarap ang Anli Java soup rice. din. Oh, anli soup.
Ang babait pa ng mga tauhan. Totoo. Hindi ka pa nagbabayad, nakangiti na. Oo, hindi ka pa nagbabayad na tinitiin na pero may ano na sa likod. Uy, paparaise, masarap at mura, pangmasa ang presyo dyan, di ba? Abot kaya. Abot kaya talaga. Oh, May nagtanong sa atin isa, nung nakaraan. oh. Ang sabi niya, ang ganda daw ng freebies nating sticker. Oh, Tinanong niya, saan gawa? oh. Sabi ko po, sa Print World. Doon po yan sa third floor ng Victory Mall. Pag-aari din po yan ni MLC, Tattoo Supplies. Lahat po ng pinamimigay namin freebies na sticker, doon lang po yan kay Print World. Ang gaganda ng mga printing dyan. Gumagawa rin sila ng signages, ha? Kung gusto nyo na nga may signage kayo sa inyong mga tindahan. Sticker. Si Printworld ang bahala sa inyo talaga. Tarpaulin, Tsaka stickers, t-shirt flyers, printing, no? t-shirt printing. Ang gaganda ng mga printing dyan talaga. Nagpapaprint nga ako eh. Pero ganito, didikit ko sa table na L. Ano? Tingnan nyo, ano ba yun? Sa mga ugali mo? Ito yung favorite kong meme. Sa mga ugali nito? Pakademonyo talaga. I know, right? Kala mo, tagal-tagal ko na tinitiis ang kademonyohan mo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ulitin namin mga kap. Ako po si Ed. May nakalimatay ka ba? Kakaloka, chum. Papaalam na ako. So guys, MLC Tattoo Supplies, lagi nyo tatandaan, MLC Tattoo Supplies, nasa Monumento, Cabanatuan at Cebu. At syempre, marami kami mga binibenta dito talaga, iba't ibang gamit pang tattoo. At syempre, nandito yung maganda nating model na si Madam Lex. At syempre, nandito yung mas maganda nating model. Ako yun. Mascot yan. Abangan nyo po yung next podcast. Kuya, mga Abangan namin next Abangan nyo sa next podcast na. Hanggang sa muli, ako po si M. At ako naman po si El. And si Francesca. Bye-bye!